Makakausap natin sa telepono para itanong natin kung ano yung nagiging problema at ganito ang araw-araw na delubyo na dinadaanan ng ating mga estudyante. Teacher Rose, good morning ho. Si Danny Buenafeo sa Kabayan. Teacher Hello Rose. po, good morning po. Oh, good morning, Teacher Rose. O malinaw ba ang signal natin from your end? Oh. Opo, good morning po, malinaw naman po. So nandyan ho kayo ngayon sa Nueva Ecija po, teacher? Yes po, andito po ako ngayon kasalukuyan po, mismo po dito sa aming paaralan, sa Nagkansyunan Integrated School po. Okay, so ibig sabihin, yan ho bang lugar ninyo, binaha ko nung husto itong mga sunod-sunod na habagat? Opo, may mga ilog po kasi na Oo. tumataas po. Yung part po na dinaanan po namin, Okay. kapag po mahaba po ay matagal po yung pag-ulan, Oo. bigla-bigla po talagang tumataas. O kaya nga, so ngayon Oo, sige, go ahead. Ikwento nyo. Yung ilog po namin na dinadaanan, dalawang ilog po yon. Yung mismong dinadaanan po namin, yun po yung tagpuan ng dalawang ilog. Okay. So ibig sabihin, grabe ho ang pagtaas nito, yung mga nakaraang araw ho na dalawang ilog ang tatawirin ho ng mga estudyante. Kasi kung kindergarten teacher kayo, mga maliliit na bata ho itong mga kailangan tumawid doon sa ganitong delikadong ilog. Yes po, meron din pong mga nakatira sa baba na dumadaan po sa ilog. Gaano kalayo ho ba yung mismong bayan dun sa mismong eskwelahan, yung Nagkansyonan Integrated School? Medyo malayong-malayo po eh. Kung lalakarin po, mga 2 oras po. Wow! Pag motor po ang gagamitin, isang oras po mahigit. Kapag sobrang maulan po, mahirap po yung daan, lubak. Kaya po ng 1 oras po mahigit pag motor po. Kaya nga, so normal na araw, mahigit 1 oras pa rin ang biyahe na nakamotor, papunta dyan sa eskwelahan. Everyday yan na ginagawa ng mga estudyante natin, ganon? Yes po. Ay, nako. So, Araw-araw po yung mga estudyante na naglalakad. May time naman po na hinahatid sila ng kolong-kolong. Okay. Dahil po sa hirap po ng daan, minsan nasisira po yung kolong-kolong. Naglalakad po talaga sila. Okay. Bali, bigyan nyo kami ng idea. Itong Nagkansyonan Integrated School, saan ho mismo ito sa Nueva Ecija? Sa Karanglan po. Last miles po ng Karanglan, ang school po ng Nagkansyunan. Nandito po kami sa may gitna po na ng kabundukan na po kami. Okay. So mga ilang estudyante ho yan? Mga ilang edad ho yan? Bale, yung nagre-range ho, yung mga tinuturuan nyo dyan? Nagsisimula po sa kinder hanggang grade 10 naman po. Nasa humigit kumulang 65 po na mag-aaral. 65 na mag-aaral? Apo. Yes po. Okay. So hindi siya ganun karami mga estudyante. Bale? Sa isang sa isang klase. Lang po, multi-grade po kami. Okay. Kaya nga yung total number of students ho nung eskwelahan mismo, mga ilan? 65 po. 65 lang pala. Oo. So lahat 'yon combination na ng kindergarten at saka hanggang grade 10, tama ba? Apo. Okay. So yung teaching staff nyo, ganyan din ho ang dinadaan ng kalbaryo everyday. Mga ilan ho yung teaching, yung mga teachers ho? Bali 9 po kaming teachers. Yung 2 po, dito na po nakatira sa Nagkansyunan. Then yung ibang teachers po, dito na natutulog. Pero yung 4 po, uwian po kami araw-araw. Kaya nga, so ganun din ho, distansya ng biyahe ninyo na mahigit 1 oras din. Yes po. Kung kolong-kolong ho ang sasakyan pa, di ba? Oo. Opo. Pero kung maglalakad, 2 oras, tapos kung meron pa yung ganito. 2 oras po. Oo. Pero yung ngayon ho ba, as we are talking now, lumupa na ho ba yung baha? Yes po, humupa naman na po. Okay. Bakit to ibig sabihin yung 2 ilog na yan, nagkakabaha lang dahil doon sa habagat o pag wala hong habagat o wala mga pag-ulan, ano ho yan? Hindi naman. Okay po yung ilog. Kaya nga, so hindi sila kailangan lumusong sa ilog. Doon po kami mismo dumadaan, pero kapag wala pong malalakas na ulan, mababaw lang po yung ilog.
Kaya nga, tubig, mababaw lang po. so kung mababaw yung ilog, ibig sabihin, kailangan pa rin nilang tumawid. Ibig sabihin, lulusong pa rin sila Yes doon. po. Yes po, lumulusom pa rin po talaga. So walang tulay. May time naman po talaga na kapag tag-araw na po, natutuyuan po yung tubig. Okay. Oo. So wala talaga siyang ibig sabihin na ginagawang tulay talaga na para doon kayo dadaan, na hindi na kayo kailangan iapak yung mga paa or tuhod dyan sa... Wala po. Oo. Wala po. Wala po, Sir Danny. Yun lang, doon lang po talaga kami dumadaan. Actually po ngayon, meron po silang si Kapitan, si Vice po, may nilalakad na rin pong papel na sana po maaprubahan na para maibigtuloy na po yung overflow bridge na hinihiling po namin. Oo, kaya nga kahit na yung walking bridge lang na pwede talagang at least daanan, 'di ba? Hindi kasi kung konkreto gagawin 'yan, medyo matagal-tagal, 'di ba? Teacher Rose. Apo. Okay. So alam na ho ng mga kinauukulan, ano ho bang sakop na barangay yung area nyo? Ano ba yan? Nagkansyunan barangay ba yan mismo? Sitio pa lang po. Ang barangay po namin ay R.A. Padilla po. R.A. Padilla na Karanglan ang sakop nito. Apo. Apo. Gaano kalayo ba itong Karanglan, let's say sa ano ba yung sa mga area ng ano ba yung mga sikat na diyan, mga syudad na malapit diyan sa inyo sa Nueva Ecija? Yung mga katulad ng mga yung Papaya, yung katulad ng ano pa yung malalaking niyo diyan, bayan? San Jose City na po. San Jose City. Yun yung pinakamalapit Apo. sa Karanglan. Oo. Apo. Okay. So for now, sino ho ba ang mayor ninyo diyan? At siguro baka naman makausap din natin, makuha natin ang reaksyon nila kung ano mga hakbang na ginagawa. Kasi magiging ito, delikado rin ho sa inyong mga estudyante, di ba? Kung sakali, dami na ho natin nababalitaan na aksidente na ng baha di ba, ng ilog. Opo. Si Mayor Rogelio Abad po. Rogelio Abad. So alam naman niya ho yung risk yung banta sa mga estudyante natin if ever na, Yes po. 'di ba? Oo. Opo. Pinaabot niyo na yung ganitong problema. Yes po, opo. For now ho ba, kamusta ho ang lagay ng panahon ninyo diyan sa Nueva Ecija? Okay naman na po ngayon. Minsan po umaaraw, minsan po mayroon pa rin pong pag-ulan. Pero ngayon po is makulimlim naman po. Pero itong nakaraang mga araw, suspendido rin ho ang klase, di ba? Kasama rin ho kayo dyan. Yes po. Opo. Okay. So, ano ho bang sabi ng mga, anong sinasabi ng mga estudyante ninyo? Mga ilang taon ho bali yung mga, let's say, mga nakakasama nyo sa pagbibiyahe niyan everyday? Mga 8 years old, 9 years old, ganon? Yung kinder po, 5 years old po. O kaya nga, 5, babata. 6, 7, merong mga ganon po. Yes po. O kaya nga Kasi meron po akong estudyante, minsan po kapag umaahon na kami, sinasabay ko na po minsan. Kapag kaya po namin na hindi madulas yung daan, nangingisakay din po kami. Kahit na isang bata lang. Pero yung mga kabahayan ho nila dyan, hindi ho ba sila binaha na somehow kailangan lumikas sila sa kanilang mga bahay at kailangan sa evacuation center sila manirahan? Hindi naman po, Sir Danny, kasi malayo naman na po sila. Although po merong isang bahay po sa tabi ng ilog, pero hindi naman po sila naabot ng tubig kasi medyo mataas naman po yung bahay nila. Yung mga teachers ninyo, ano ho ba siguro ito ho yung pagkakataon na manawagan kayo, if ever, para at least kung may mga nakikinig sa atin na mga lokal na opisyal para ma-address yung problema? Yes po. Oo. Manawagan kayo. Ano ba mga pangangailangan? O let's say, yun na nga. Siguro, sabihin nyo, ulitin nyo ulit itong kahit na yung walking bridge lang para dyan sa mga estudyante at saka sa katulad ninyo mga teacher. Apo. Sige ho, manawagan na ho kayo. Kung sino yung... Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Rose Andy Quinto na mula sa Nagkansunan Integrated School. Nananawagan po ako na sana mapagbigyan po ang aming hiling na mabigyan po kami ng walking bridge or overflow bridge po para po sa araw-araw naming pagtawid sa ilog, para po sa ikaka-safety po ng mga mag-aaral, naming mga guro, at ng mga residente rin po
dito sa Barangay R.A. Padilla. O sige po. Sana makarating ho sa mga opisyal. At saka ingat po kayo. Kamusta naman ho mga estudyante nyo? Hindi ba nagkakasakit? Siyempre, meron din ho yung banta ngayon ng leptospirosis. Sa ngayon, sir, okay naman po. Yung iba po na medyo malayo, ay binibigyan na lang po muna namin ng homework sa bahay. Sige. Okay, at least ho medyo maganda, medyo safe naman ho sila for now, no? Salamat ho, Teacher Rose. Opo. Okay. Sige po, thank you, sir. Okay, yan ho si Teacher Rose Ann Quinto. Siya ho ay kindergarten teacher dyan nyo sa Nagkansyonan Integrated School sa Karanglan, Nueva Ecija. Nako, napakahirap po ng buhay talaga, lalo na dyan sa mga liblib na lugar. Sinusubukan